ulit? Safe tayo lahat, sa safe tayo lahat. Tago-tago kayo sa ano? Iiwan niya yung boss, iiwan yung van. Oh. Hello. Hello. Sandali lang ma'am ha. Sumisecure lang kami, sumisecure lang. Magkakaputukan. May sniper? Anong status dyan, sir? Pupunta kami. Dyan sa dito. Mga sniper ha. Ingat tayo. Nabubong. Parang safe naman. Baka pupunta rin ako. Karan ng motor sa namin. Ay, takot. Ito, open natin yung ano. Response natin. Takot. Puto ba na? Tulot kayo dyan muna. Sa safe tayo lahat, sa safe tayo lahat. Tago daw. Cover lang, cover. Kasi baka puntahan yung ano. JB, alis ka muna dyan sa van. Baka puntahin yung mga NBI. Alis ka muna. Dito sa ground floor sa clinic nyo, nagagaling yung patok. Kayo pala pinutukan, sir? Kayo pinutukan mismo? Oo, yung class ka mismo. Pumutok ng tatlo, patras. Taliwas sa mga pahayag ni Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, nakakuha ang Billionaire News Channel ng resibo na may CCTV footages sa nangyaring barilan sa Senado. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sa gumugulong na investigasyon ng mga otoridad sa May 13 shooting incident sa Senado, nakakuha ang Billionaire News Channel ng mga dokumentong posibleng makapagpatunay na mayroong CCTV footages na maaaring magbigay linaw sa totoong nangyari noong Miyerkules. Una na kasing sinabi ni Suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca sa isang radio interview nitong Biyernes na wala silang mahanap na CCTV sa area kung saan umano nakaposisyon ng mga tauhan ng OSAA at Philippine Marines sa kasagsagan ng putukan. Anya pa, buntot lang daw ng kanilang tactical personnel ang nahagip ng CCTV. Pero sa mga larawang eksklusibong nakuha ng BNC na screenshots ng isang video camera sa loob ng Senado, tila kitang-kita ang pwesto ng OSAA at Philippine Marines sa area kung saan naganap ang putukan. Hagip dito ang mismong pinto na tinukoy ni Aplasca kung saan niya umano kinumpronta ang NBI agents na nakita niyang nakapwesto sa labas. 7:46 PM ang nakasaad na timestamp ng footage. Ito rin ang oras kung kailan napaulat ang putukan noong Miyerkules. Eksklusibo ring nakuha ng BNC ang mga larawang mula naman sa video camera na nasa labas kung saan umano nakapwesto ang mga ahente ng NBI. Tinukoy din sa mga larawan kung saan nakatayo ang individual sa bahagi ng lugar na nagdudugtong sa GSIS at Senate Building.
Personal na nakasama ang BNC nang ma-deploy ang NBI sa gusali ng GSIS. Binacktrack namin ang aming mga kuha noong araw na yon at ang kamera na ito ay posibleng nakapwesto sa sulok sa labas ng opisina ng isang senador. Una nang sinabi ni Aplasca sa Facebook livestream ni Senator Jinggoy Estrada noong Miyerkules kung saan niya nakita ang NBI agents. Nasa lens ko kasi, malapit na sa ano natin, sa exit natin. Nakuha ng CCTV. May nakuha. Baka may makuha ko tayo mga recovery. Itago niyo yung CCTV. Ang mga CCTV footage na ito ay may certification na pirmado mismo ni Aplasca at ng Senate Integrated Electronics and Technical Section. Naisumite na rin umano ito sa PNP. Sinisika pa ng Bilyonaryo News Channel na makuha ang panig ng OSAA tungkol sa mga nasabing larawan pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Samantala sa kanyang radio program ngayong Sabado, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naglabas na raw ang kanyang opisina ng subpina sa Senado para makuha ang kopya ng mga CCTV pero tinanggihan umano ito. Una na niyang pinatawan ng 6-month preventive suspension si Aplasca dahil sa nangyaring barilan. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ilinaw naman ni Suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na fully operational ang CCTV system sa second floor ng Senate building kung saan napaulat ang putukan noong Miyerkules. Taliwas daw ito sa mga kumakalat na balitang walang CCTV footage sa pinangyarihan ng insidente. Sa isang pahayag ngayong hapon lamang, kinumpirma nito ang una ng iniulat ng Billionaire News Channel na naisumite na sa otoridad ang mga kopya ng CCTV. Baka may makuha ko tayo mga recovery. Itago niyo yung CCTV. Itago ang CCTV. Ito ang narinig na sinabi ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang Facebook Live matapos umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa Senado noong gabi ng Miyerkules, May 13. Nangyari ito habang ipinapaliwanag ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa mga senador kung anong nangyayari sa Senado. Hindi ito nakalagpas sa pandinig ng mga nakasubaybay na netizen at agad nilang binigyang kahulugan na tila nais ni Senator Estrada na ikubli sa publiko ang nangyaring barilan sa Senado. Ang viral video ng mambabatas ay meron ng 7 milyong views, halos 38,000 comments at higit 180,000 na samut-saring reaksyon as of May 15, 1:30 p.m. Ngunit kanina, nilinaw ng senador na ang punto niya sa video ay mai-preserve ang CCTV footages ng pamamaril para magamit bilang ebidensya. Preserve yung CCTV for future reference. Kaya naman binigyan ng ulang pagsasalita ko. Suportado rin niya ang paglalabas nito kung gagamitin sa investigasyon. I'm open to it. Pagdating ng investigation, dapat ilabas talaga yung CCTV footages. May sagot din ang senador sa mga tanong kung dapat bang i-take down ang mga video niya na kumalat na online at may maling impresyon. Kung malinis ang konsensya ko, bakit ko iti-take down? Tingin ni Senator Jinggoy, binigyan ng maling kahulugan ang kanyang naging pahayag sa video upang suportahan ang haka-hakang palabas lamang umano ng Senate Majority ang barilan para makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. May mga malisyosong utak dyan. Sinasabi nila, kami sa majority nag-stage ng incident na yan. Sa ngayon, meron ng mga resolusyon sa Senado na inihain ng mga senador para itulak ang masusing investigasyon sa insidente ng makasaysayang barilan sa loob nito na nag-iwan ng hindi makalilimutang tensyon. Inamin ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na siya ang unang nagpaputok sa Senado. Isang arestado sa gitna ng gulo na ayon sa NBI ay kanilang volunteer at driver. May report si Marie Zumali. Bago malingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril, may narinig nang nagbabarena. Sa video ng GMA News mula sa opisina ng GSIS,
makikita ang mga tauhan ng NBI. Sabi ng NBI, pagsiselyo ito sa pintuang lagusan sa Senado at GSIS office. Tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ito naman ang kuha ng GMA News mula sa Gate 1 ng GSIS kung saan mabilis na kumilos ang mga NBI agent. Iiwan niya, boss. Iiwan yung van. Hello. Sandali lang, ma'am. Sumisecure lang kami. Sumisecure lang. Nagkakaputukan. May sniper? Gumanti ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente pero hindi ito naging madali. Sa mahigit isang oras na tensyon, lahat ng NBI agents nasa GSIS compound lang. Matapos ang palitan ng putok, sinabi ng isang ahente na pinaputukan sila ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Sa panayam ng 24 oras kay Aplaska, inamin din niyang siya ang unang nag-warning shot. Umaga pa lang daw ay nakatanggap na sila ng mga ulat na may presensya ng mga armadong NBI agents sa palibot ng Senado. Una muna, verbal warning. So, sinalage po kung sino sila, sumugot naman na they are NBI agents. Pero nung sinabi namin na bakit kay armado, ibaba niyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Pagkatapos po namin mag-warning shot, i-expect po namin na ibaba po nila yung mga baril. But instead, gumanti po sila ng pagbabaril sa amin, kaya po napa-atras po kami ng kaunti. At doon na po, tuloy-tuloy na po yung exchange of gunfire. Batay sa dokumentong nakuha ng GMA News mula sa investigasyon, 32 bala ang pinaputok kagabi. 27 galing sa Senate Security, 5 mula sa NBI. Sa ngayon, natakpan na ang tinamaang salamin. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga ipinadalang tauhan ng NBI bago mag-alas 6 ng gabi sa GSIS building. Si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Nang makita raw ng mga taga-Senate Sergeant at Arms ang mga tauhan ng NBI, agad daw silang nagbihis ng mga pangbakbakan. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Hawak na ngayon ng pulisya nagpaputok umanong NBI volunteer. Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? So kasama po siya nung mga NBI as a agents na driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po. Nakilala ang umano'y NBI volunteer na si alias Mel Oragon. Sumailalim na siya sa booking process. Inaalam pa ang resulta ng kanyang paraffin test. Nanindigan naman ang asawa ng naaresto na wala siyang kinalaman sa putukan. Wala po kasalanan ng asawa ko. Wala po yung baril. Sa mga taga-NBI, maawa po kayo. Tulungan niyo po asawa ko. Huwag niyo pong babayaan. Kayo lang po pag-asa niya. Siya ay non-operational, kumbaga hindi siya part ng operatives ng NBI, but merely as a driver po. Hindi rin daw sa Senado na aresto ang volunteer. Nung inaresto siya ay nandun siya sa may
Sa may GSIS side daw po siya at hinahanap niya daw po yung bag na naiwan. Ang sabi naman po niya ay nag-coordinate siya with the security ng GSIS para tulungan siya hanapin yung bag na naiwan. Tumangging magbigay ng pahayag ang naarestong volunteer.